Jason and Richie Leonardo. Good morning! Good morning, good morning, good morning Richie, good morning Jason, good morning. Upo po tayo at nakakakilig naman. Jason, lapit ka naman kay Richie. Yan, nakakakilig naman. Pero bati muna kayo sa mga kada natin dahil balita ko nag-absent ka pa raw, Jason, para lang maikwento mo to sa amin. Good morning po sa lahat ng mga taga-kada. Good morning po sa lahat ng kada na nanonood sa kanilang mga bahay. Good morning po sa inyo lahat. Bati ka na rin sa boss mo, Jason, para ano ka na rin? Papuntos ka na. Good morning po, madam. Nandito na po kami sa Net25. Naku po, grabe yung love story nyo. 1994, nang una kang mabighani kay Richie, Jason. Bakit? Bakit ka nabighani dito? Naging mag-classmate kayo noon, high school, first year, di First ba? year. Mali pala, 1998 pala. Ayun. Sorry. 1998 So, pala, oo. plus 4. 1998 na. Ayun. Bakit? Ano bang nakita mo, Jason, kay Richie? Naging mag-groupmates pa kayo, di ba? Doon lalong na-in-love ka. Kasi ano siya isa siya sa pinakamaganda sa loob ng classroom namin. Slim. Mahaba ng hair. Wait lang, natatapakan ko ata, Richie, yung hair. Isa siya sa masasabi ko na nakakatch ng attention ko sa taglay niyang kagandahan, tsaka masyado siyang friendly. Payat. Payat. Tapos, nung nabighani ka na, paano mo ginawa? Paano ka nag-first move? Sa una, kinaibigan ko muna. Style. Ako yung naging tagapag-ingat sa kanya. Parang binakuran ko na siya kagad. Nagtago ako sa pagka-best friend eh. Sa best friend kami nagsimula. Anong pakiramdam mo nun, Richie? Mas na-feel mo ba yung friendship na with Jason? Sa totoo lang, friend lang talaga sa umpisa. Wala talagang any attraction, walang anything. Talagang friend lang talaga. Friendship lang yung kaya kong i-offer. Tsaka friend ko lang talaga siya. Best friend, someone to lean on, someone na nandyan lagi para sa akin. Pag may crush ako, sasabihin ko sa kanya. Pag meron akong mga gagawin sa school, meron kami mas madalas na magagrupo kami, tropa, ganyan. So, kaibigan lang talaga. Pero umamin si Jason, dun yung first attempt niya na manligaw sa'yo. Anong naramdaman mo nun? Hinawakan niya yung kamay mo bigla sa mall. Diba? Meron kasi meron ng sinasabi na may crush daw sa akin, si Jason. Sabi nila, gusto daw ako, hindi daw friend yan, hindi daw friend yung turing sa akin, best friend kunyari, pero ang totoo, may gusto daw sa akin. Pero hindi naman, wala kasing confirmation. So, at the back of my mind, wala. Kasi friend lang kami. Friend lang talaga yung kaya niyang i-offer, kaya ko i-offer, gano'n. When you mean no confirmation, hindi ba nagsabi agad si Jason? Hindi. Jason. Torpe. Napaka-torpe. Torpe yung term na Napaka-torpe. sinasabi nila noon sa kanya. So, pero sabi ko nga, wala namang feeling. So, wala yan, hindi yan. Until such time na biglang pumunta siya sa bahay and then matagal kami hindi nagkita eh. So, biglang pumunta siya sa bahay and then asking for a date, a friendly date, and then sabi niya, labas naman tayo, tol, sabi niya. So, Jason, kaibigan lang talaga. Pero, pumayag yung parents ko kasi kilala naman siya ng parents ko as my best friend. So, pumayag si mama na, sige, ano lang kayo malapit lang kayo, ganun. Pumayag naman kasi friend nga kami. Kilala siya bilang best friend ko. Yun. Tapos, ba't mo hinawakan bigla yung kamay? Yung pala tawag mo sa kanya, tol, tapos bigla may hawak kamay, Jason? It takes a lot of courage talaga para sa akin kasi nung mga time na yon parang eto na. Kailangan ko nang aminin sa kanya kasi wala na akong pagsisisihan. Kung sakaling ano man ang maging desisyon niya, eto na yon.
Kaya talagang inamin ko sa kanya. Hindi na best friend ang nararamdaman ko. Mahal ko na siya. Gusto mo na hawakan yung kamay niyo forever? Ganun ba yun? Sabi ko sa kanya, ang lambot ng kamay mo. Na all? Ang lambot ng kamay mo. Pwede bang hawakan ko to habang ako'y nabubuhay? Kaso, nabasted! Ayoko talaga. Binitin mo eh. Kilig na biglang nabasted. Okay yung pagkakasabi. Bakit ayaw? Nagulat kasi ako eh. Sabi ko, di ba best friend tayo? Bakit ganun? Sabi niya, hindi naman, totoo yung sinasabi nila, mga narinig mo balita. Kasi talagang mula noon, gusto talaga kita. Yun ang sabi niya. Sabi ko, teka lang, kasi hindi ko kayang ibalik sa'yo yung pagmamahal na gusto mo i-offer sa akin. Hindi eh. Ayoko naman maging unfair. Oo, tama naman. Sabi ko, friend lang yung kaya ko ituring sa'yo, kaibigan lang talaga. Kasi pag binigyan ko ng meaning, binigyan ko ng pakahulugan yung lahat ng gagawin niya, ma-off ako. Parang hindi ko siya matitreat as friend. Even though hindi kami magkita ng matagal. So sabi ko, hindi talaga. Tapos hindi pa rin sumuko si Jason hanggang sa nagkaroon ka ng other boyfriend, Richie. Oo. Pero nanatiling best friend mo si Jason hanggang etong si boyfriend mo, seloso pala. Hindi kasi common sa lalaki na may na boyfriend kita at tapos ang girlfriend mo mayroong Best friend na lalaki. Hindi siya maganda sa pakiramdam Oo. bilang isang boyfriend. Oo. So sabi niya sa akin, lumayo ka dyan. Hindi yan friend mo. May gusto sa'yo yan. Sabi niya, nag-aantay lang yan ng chance na pero liligawan ka niyan. Pero hindi ko never kong sinabi sa boyfriend ko that time na nag-attempt siya. Para hindi lang niya ako patuloy na pigilan, na magkaroon kami ng communication. Kasi bihirang-bihira talaga kami magkita eh. Kasi nga, dahil nga pareho kami busy sa buhay namin, ayaw ng boyfriend ko sa kanya bilang friend. Siya naman, hinahayaan ko magkaroon siya ng sarili niyang buhay. Sabi ko sa kanya, hindi kita gusto, mag-girlfriend ka, magbuhay ka ng sarili mo. Kasi hindi ko kayang ibigay sa iyo yung pagmamahal na kaya mo ibigay sa akin. Tapos, nagka-girlfriend ka ba, Jason? Nagka-girlfriend din ako. Nagka-girlfriend din. Tapos dumating yung time na naghiwalay na kayo nung guy. Opo. Hinanap mo ang comfort ni Jason. Kasi kailangan ko that time pala ng kaibigan. Siyempre dahil sa sabi ng boyfriend ko, lumayo ka dun sa best friend mo na yan. So parang sige, lumayo ako. And then nung mawala na kami, bigla, parang naiwan ako sa ere. Wala akong kaibigan, wala akong boyfriend. So, paano ako? Wala akong shoulder to cry on. Naisip ko, meron pala akong best friend. Pero 4 na taon na talaga kaming hindi nagkikita. No communication. No at all. Pumupunta siya sa bahay nang wala ako. Magdadrop lang siya ng birthday gift or birthday letter Walang sa palya. Mayroong palya, pero sobrang surprise ako pag dumating yung time na, May padala. oo. Sabi ng nanay ko, Che, may dumaan si Jason ah. Sabi ko, nasaan naman? Umalis na kasi alam niya kasama mo yung boyfriend mo eh. Sabi niya. So, nagkapadala lang siya ng mga sulat. Grabe. And then ikaw, Jason, nung kinontak ka naman ni Richie, nung time na malungkot siya, hindi mo pa alam, di ba, na wala Hindi na ko pa sila alam. noon. Minessage mo naman din agad, nag-reply ka agad. Naisip ko kagad nung time na yon, bakit kaya tumawag? Kasi Sobrang bihira. hindi siya talaga na tumatawag sa akin eh. Hindi siya tumatawag unless na meron siyang problema. Dahil sa best friend to the rescue ako, tumawag ako sa kanya. Tapos nabalitaan ko na nga na nag-break na sila. Ang sabi ko noon, kung gusto mo mag-date tayo. Ay, pumayag ka naman, Richie. Oo,
kasi kailangan ko lang ng kaibigan eh. Okay. Kailangan ko Kaibigan ng- pa kami, no? Magkaibigan Oo, lang oo, kami. oo. Magkaibigan pa kami. Wala naman akong magagalit na boyfriend na dahil na nag-break na kami that time. So, wala akong boyfriend para maggalit. Eh, ngayon, kailangan ko ng best friend. Kailangan ko ng kaibigan. So ngayon, nagdire-diretso. Nag-try ka ulit mag-attempt na... As a kung best friend pwede. pa rin. As best friend. pa rin. As best friend pa rin. Kaya lang nung dumating na yung time na siguro mga ilang weeks na patuloy ko siyang kino-comfort, sabi ko, baka po pwede, total wala naman kayo ng boyfriend mo, ako muna. Ako na lang muna ang maging Tatayo. boyfriend mo. Ako na lang muna maging boyfriend mo. Ako ang magpapasaya sa'yo. Tapos, anong ginawa mo, Richie? Sinagot mo na ba o busted again for the third time? Ayoko pa rin talaga sa Patay! kanya. Busted na naman, Jason! Busted. 3 strike na. Bilang kaibigan kasi niya for a decade, bilang kaibigan niya, hindi ko kayang i-rest, mag-take ng rest, tapos what will happen kapag hindi nag-work yung relationship namin, di ba? Kaya, no talaga. Kasi talagang, wala naman ako nararamdaman eh. Walang love. Friend lang talaga yung nararamdaman ko. Kaibigan ko lang talaga siya. After nun, Jason, nung nabusted ka, huminto ka na ba nun? Or nagpatuloy hanggang sasabi mo, ay, pahinga muna ako? Diyan ko na nag-seek na ako ng mga signs sa God. Pinag-pray ko siya na sabi ko na hinahanapan ko kasi ng direksyon yung buhay ko eh. Bigyan mo ako ng signs na si Richie na talaga yung para sa akin. So habang ginagawa ko yon, habang nagpe-pray ako gabi-gabi, patuloy ko siyang nililigawan, patuloy akong nagiging sobrang sweet sa kanya. Lumalabas kami. Then one time, hindi ako nagparamdam. Ayun na nga. Hindi ako nagparamdam na. Hindi na ako nagparamdam. Sorry, sabi ni Jason sa'yo, sorry, ako munang aalis. Anong naramdaman mo nun, Richie? Nung di na siya nagparamdam, nagpahinga muna? Parang nagulat lang ako kasi nasanay na ako eh. Na after mula nung nandyan na siya palagi, araw-araw, lagi siya nandyan para sa akin. Nasanay na ako nang nandyan siya. Tapos biglang sabihin mo sa akin, hindi mo ako masundo, may busy ako, may ginagawa ako. Sorry. Di ba? Nasaan ako doon? So parang bakit? Parang hindi na ako mahalaga, gano'n. Parang, gano'n. Hindi. Nagulat ako, nagulat din ako sa sarili ko, bakit hinanap ko siya bigla? Oh, doon mo na naramdaman na there's love. Hindi ko pa masabing love, pero na-develop kasi talaga ako. Yun pala yun. So, totoo nga, absence makes the heart grow fonder. Tama. Kasi kapag wala yung isang tao, dun natin mas na-appreciate yung mga ginagawa niya. Kasi akala natin na, ay, normal lang tong ginagawa niya. Nung nawala na, dun natin na-appreciate na, ay, ang deep pala ng love niya sa akin. Ganun Totoo, ba yun? oo. So, kailan naging kayo? At paano? Tinawagan niya ako, tapos may himig ng pagtatampo. Sabi niya, nag-usap naman tayo na susundin mo, ba't di ka na sumundo? Sabi ko, may trabaho kasi ako eh. Pero babawi ako. I-date kita. Then, dun sa date na yon, nag-propose ako ulit. Fourth attempt, eto na. Richie, ano na kaya ang sagot? Hindi ko na ma-deny eh, na na-develop na ako. So sabi ko, sige na, laban na to. For the fourth time na nagsabi siya sa akin na gusto niya talaga ako, nag-take na ako ng risk to say yes. Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.